sa magaganda na katulad ni Jing, matitibay at dekalidad naman na tela, pag-uusapan natin, at magagandang mga tela. At syempre, proudly local. Yes, Mga yes. materialis ang ating pag-uusapan. Hindi magpapahuli riyan ang Pilipinas. Sa katunayan, namamayagpag ang karamihan sa textile industry natin. True that! Isa na po riyan ang Worldwide. industriya ng silk o seda. Seda. Yan ibabahagi sa atin ni DOST Director Julius Liano Jr. Welcome back! Welcome back! Good morning! Welcome back! Kumusta ang umaga Bati ka naman sa iyo. Magandang. Bati ka sa inyong mga fans. Magandang umaga. Ay, mga followers mo. Ang ganda na naman ang outfit mo, Sir Julius. Kaya nga eh. Itong inner, yung shirt. Ay, oo, Ang ganda, kasi ang ganda. tadyong ito, yeah. Ang ganda. Galing sa Antique. Saan po na nabibili yan? Sa diretso sa ating mga weavers, gumagawa na rin sila aside from Share mo weaving. naman sa amin yung Sige, number, at magamit para naman yun yung one time matulungan of natin your Oo, episodes. sige, sige, Tignan mo yung shirt, Kim. ang ganda, no? Gagamitin Para namin. oo, Tingnan mo yung polo, yung Kaya detalye nga nung... yan. Uy, wow! Ganda, May no? ganito ako. May ginagawa akong malong. Bumili ako ng 3. Patajong. Di ba kulay Patajong. yan? Patajong Yeah, pala. ganda. Pare patajong. Ganda-ganda niyan. Ayan na! Ayan. Eto na, syempre, gusto namin ng konting background Sure. dito sa silk industry na meron tayo dito sa Philippines. I'm excited. At syempre, I'm sure ang ating mga kabayan ngayon nakatutok. Yes. Oh, actually ito ang offering natin for the National Arts Month celebration. Gusto natin itampok yung Philippine Silk. Kaya dala namin yung ating mga kaibigan ngayong sina Bombix Mori, ang pangalan ng mga yun, full Bombix name nila. Mori! Kailangan... Ayan. At sila ay galing pa ng Kalinga. Kararating lang kanilang madaling araw. So, they were sent all the way from our station in Pakita natin, Kalinga. saan sila? Ito sila. Hello. And they're Ayan feeding sila. exclusively from mulberry Yan. leaves. So, ito yung ating Sir silk Julius, rice. tama, no? Yung dalawang black ng ayan, yan yung mga mata nila. Yes, Yan yes, ang yes, ating mga yes. silk. Yan ang silkworm natin. Yes. Mga silkworms Cute. natin. So, gaano karaming silkworm ang kailangan nating ilagay? Or kasi nakita ko to dati, nilalagay parang sa mga batyang, or hindi, parang yung pang... May frame, oh. Oo. Tapos doon sila nagkukukuns. Oo, Oo. tapos malalapad. Pero sa una, saan po sila nag-breed? Unang-una, meron ang parang life cycle of a butterfly yan eh. Meron tayong, okay. ang unang pinanggagalingan yan, itlog. Yung itlog natin, galing yan sa germplasm. Germplasm is simply an egg bank. Okay. Doon lahat ng ating genetic material. Ang pinakamalaki is in Villanueva, Misamis Oriental. Oy, that's Tapos doon natin binibreed at para magkaroon tayo ng hybrids, yun ang nagiging silkworm eventually. Now, yan yung dinideploy natin sa farmers natin para yung ating mga farmers, tumulong sila doon sa cocoon production. Papakainin niya ng mulberry sa loob ng 21 days. Bakit yung Mulberry. mulberry? Yun lang ang pupuntahan kinakain nila. And it has to be a fresh mulberry. Ayaw niya naman tuyot. It makes sense ha, kasi di ba sa Kalinga galing itong mulberry na to. Kung Misamis Oriental, kasi maraming mulberry tree doon. Marami din doon, yeah. And we are also parang moving across Northern Mindanao. So, yan, after that, nagiging cocoon yung ating mga silkworms. Nagkukukun sila. Doon sa cocoon nila, hindi ka maniwala, love, yung isang cocoon has at almost 1 kilometer continuous filament. Wow! So ito, nandito siya sa loob. Di ba nasa life cycle yan, di ba? After the Yes. larvae, magkukukun yan. So, nasa loob na ngayon yun. Yung kwan yan, ilalabas niya yung silk niya yan. Okay. Gagawa siya ng cocoon. And when you extract the filament, continuous yan na 1 kilometro. Ang ganda! So, yan ang nagagaling yung ating seda. From very Amazing. small, gentle creatures, mga Yeah. small and gentle creatures. Magiging At ganito ito? siya ngayon. Oo, ganyan na siya ngayon. Oh! Iba yan, Okay? ha, pag- Oo, at itong process na to, kayang-kaya na natin gawin sa Mindanao for the longest time. Naggagawa lang tayo ng silk doon. I mean, silkworm. Ngayon, kaya natin lang ma-convert sa Okay, ganito. paano nagiging ganito Oo. na parang Sa magaling madulas at proseso. Huhugutin mo yan. Huhugutin mo Isa-isa? yan. Makina na po yan. Makina Opo, na po makina yan. naman po yun. May mga manual, pero sa atin, swerte tayo kasi may ends to eh. Eventually, tatanggalin mo muna yung labas niyan and then when the end will come out, pagsasamahin yung pito na ganito. Pito to siyam, and then pag napul mo yan, magiging. Yung buong bilog na yan po yan? Yes, yan po yung oo. buong Look, seda na yan? Yes, pag nasa tubig yan, kasi kinukuha mo yung kanyang filament. kailangan ibabat sa tubig. Nasa tubig yan. May makina to, may makina ginagamit yan. So, para in short, ma-reel So mo yung siya. yung bola na yan, yung pong buong yan yun. Pag Yan na. maubos Oo. yan. Pag na-unravel mo yan, eto siya. Oo. And then it forms. Hindi, ang tagal pala ng proseso. Mabilis to, mabilis. mabilis lang ba? Oo, kasi ang capacity ng ating center sa Misamis Oriental is kasi about... may mga gamit. Oo, Hello, meron na. Misamis Oriental. 7 kilos a day ang capacity Wow. nila. So it's quite a lot. Tapos, ang nakakatuwa, this is a priced material. Alam mo, ang 1 kilo nito, Magkano? nasa 4,000 hanggang 5,000 Yeah, kada ganun- kilo. ganun So po it's a pala very kasi precious talaga material. mahal. Okay, at ito yung ginagamit nilang Tapos sa labor ihabi pa, sa no? clan, for example. So, Yung labor ito yung pa, mga... napaka-labor Yeah, ito na intensive. yung Mga output product natin. nila. Ito po, dyed na po ba? Finish. Ito dyed to. This is interesting, love. Kasi ang kanyang dye Okay. is
also a natural dye. Galing din siya sa leaves. Wow! Anong Yung leaves parang naman dati yan? mong pinakita no? Yes, galing doon sa talisay. Alam mo yung talisay? Yung umbrella tree. Yes! Yan. Favorite Marami ko rin rin sa- Yung leaves na nun. yan. Oh, ito. And then ito. At Sige nga, ano yun hulaan. na? Native Dito na yan. yun. Oo. Yung Ito, talisay. wala mo ano to. Atsuete. Wow! Okay. Ang ganda ng Okay. kulay! Pero hindi naman lalabusaw yan. Hindi, naman Hindi, kasi kailangan, after maday nito, nilalabhan ko eh. Okay. Okay, to fix it and to make sure na walang usaw ba o walang At hindi, discharge. at pantay. At pantay. O, tinan mo, pantay naman. Okay. So this is already Philippine silk. So ito yung ating mga output. Tinatampok natin ito ngayon this month because we are actually holding the 5th Philippine Silk Summit in Cagayan de Oro City. Kaya magsama-sama po tayo doon. Daw, Diba? tingnan mo. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung produkto, oh. Diba? Napakahusay. Ay, tingnan mo yung kulay na yan. Iisipin mo bang atsuete yung nagpakulay dyan? At kung mahawakan niyo po ngayon yung telang ito, ay napakaganda nito. Ito yung talagang presko sa katawan. Ano po ba magkakaiba sa structure, texture at tibay ng tela na gawa sa seda or silk kumpara sa ibang thread? Natural fibers. Mga- Actually, ito natural lang yung fiber. ating animal fiber for now dito sa Pilipinas. Kasi all other our fibers are vegetable fibers. Pero ang maganda nito is napakaganda ng uptake niya sa dye. That's why it's very vibrant. And una, they can also make it to be flowing and soft. At ang magandang balita pa, ito ay export quality pang Yes. international, Yes. di ba, global na At ito global. yung gusto ang nating ating, positioning mga dito eh. local na mga seda. We don't want it to be like, the others in Southeast Asia. Gusto natin pag sinabing Seda Pilipinas or Philippine Silk, it must Mataas be ang quality. Yes, at saka natural dyes lahat. All natural yung proposition. Ngayong summer po ba, kapag kayo ay nagsuot ng damit na gawa sa seda or silk, presko? Oh, kasi manipis po ito eh. This is normally a very airy material. Correct. So, iba-iba yan. You can also make thicker yarns kasi kaya na rin natin sa Misamis Oriental gumawa ng mas makapal pang mga Oh, ito sinulid. So, makapal. Ito marami ibang pa. level. Ito Ito ibang mga peso. pangbarong material itong mga to. So, makikita mo, it can also be a Malambot structured din. material. Oo, ganda naman So, ng iba-iba. pangbarong. So, pwedeng flowing, pwedeng may structure. So, Correct, it correct. allows us to move around the Opo. textiles. Saka po, hindi po totoo yung sinasabi nila, pag silk o seda, matigas, oo. maligas-gas. di ba? Hindi. Ito, proof na to. Ito, diba? hindi. Ang soft. Ang soft mo dyan, my friend, ha? Oh, diba? Soft ng teachers mo dyan, my friend. Ang soft nito. Itong seda rin ito ang puhunan ng ating weaving industry in Aklan. So yung paggawa natin ng barong, kalahati nun ay seda. Gano'ng karami po mga kababayan natin na natutulungan ito? Ngayon po, we Nakaka-create already tayo ng have job. over 100 farmers engaged in silk cocoon production. Opo, mula Kalinga hanggang Northern Mindanao. At patuloy pa pong yung mga lumalaki yun ito. ay kayo ang nagbigay sa kanila ng pagtuturo? Yes, opo, mula simula hanggang sa dulo. Kasi ang gusto natin, they are just there to plant mulberry and feed the silkworms Yes. for 21 days. And yun yun, nakikita nyo in the picture. So nakikita mo how they participate. And these are, these are women, these are mothers. Yes. You don't have to pull them out from the homes, Yes. di ba? And you're providing income and Kumusta yung opportunities for weather them. sa atin? Perfect na perfect Yes, itong kasi mga... nakakapag-acclimatize na sila Yes. sa ating tropical climate. But ang optimum dyan is about 200 to 400 meters above sea level. Siyempre, ayaw natin ng pesticide because the mulberries are directly eaten by the worms. Diba, gano'n? So, those are the Sinapit ko sila requirements. talaga. Pwede ba natin pakita ulit? Ito, tingnan nyo. Itong, At kumakain sila. Pag pakinggan mo, naririnig mo silang kumakain actually. Parang crunchy yung kinakain eh. Ay, oo, Right? meron! Ang cute! There's a Ayan. sound, yeah. So they continuously eat yan until Yeah. they form the cocoon. Natutulog po ba sila? Opo, Hindi po diyan matutulog kasi kakain yan ng the whole time that they are in a larval stage. Oh, wow. Once ma-reach na niya yung time na tapos na, then that's the time they will make the cocoon. kain sila ng kain. At hindi na yung kakain. Paano po nyo inaalagaan ng mga ito? Pinaparami? Ganyan lang po. Normally po yung eggs are in the center, doon po sa aming center. Yung eggs na yon, we will have them hatch to a certain number of days ng larva. Yung larvae po na yan yung binibigay natin sa farmers. We bring them to the farmers. And then, pag hawak na po ng farmers, they just feed them with their mulberry from their farms. So, continuous lang yan. Sabi nila Di yan pwedeng kumain, no? gutumin. Sabi nila kumain, no? Di ba narinig mo, no? meron It's a very ito na crunchy delight para sa kanila yan. They only eat mulberry. That's why they don't thrive outside of, the center or outside Di ba of breeding meron? houses. Hindi, may sinasabi nga sa akin. Yung maliit na, no? Yung mga parang maliit na chicharon kinakain. May sinasabi nga sa akin eh. Ano yun? Talaga? Nag-iilocano yan, galing Kalinga yan. Wen manang. Wen manong! Ading! Wen manong! Ading! Okay, ito na! 5th Philippine Silk Summit. Yes. Ano
Anong mga meron dyan? For the first time, we are bringing the Philippine Silk Summit outside of Metro Manila. At ito po ay sa Cagayan de Oro City. So, ito po, CDO. stakeholders natin ang magsasama-sama. So, farmers, our creative industries, they will talk about the plight of the industry. Even government will be there para po ma-align natin, ma-synchronize natin ang ating mga efforts pagdating po sa SEDA at may push natin yung brand natin na SEDA Pilipinas. So, the Philippine Silk Summit, ladies and gentlemen, it will also be streamed online at the PTRI Facebook page. So, antabayanan niyo po at makikita niyo yung napaka-recent developments natin ng Philippine Silk. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!